on this body or in this flesh, you are still unperfect. Kaya sabi sa Message ng Prophet, yung seed na nasa kanyang thought ay hindi perfect. Unperfect. Bakit unperfect? Sapagkat unexpressed. Diba? Kung ikaw ay merong plano sa buhay, diba? Lahat yun hanggang isip lang, hanggang plano lang. Hanggang nakatulugan mo na ang pag-iisip. Wala kang nagawa ni katiting, paggising mo, ano po matatawag doon? Yun ay haka-haka lang. Yun ay hanggang thought lang. Yun ay hanggang, anong tawag dito? Hanggang plano lang. At walang manifestasyon. So, ang will of God, amen, kapag ang kanyang tinatawag na kalooban ay naganap at natapos ang kanyang gawa. Yun ang kalooban ng ating Ama. Amen? Para sa kanya, yun ay food na hindi alam ng sanlibutan ito. Pagkaing hindi alam ng mundong ito. Amen? Dahil ang rest of the food na nakikita natin dyan, ordinaryo na lang yan. Yung mga turo, mga aral na nandyan lang sa tabi-tabi. Pero meron siyang mga aral at turo na hindi alam ng sanlibutan ito. At yun ay kung papaanong gagawin at susundin ang kalooban ng ating Ama. Amen? Hindi po basta-basta yun. Diba? Kailangan mong makausap ang Diyos. Kailangan mong, diba? Merong personal na tinatawag na appointment sa Diyos. Kailangan mong may nakausap, diba? Na sugo na mismong galing sa Diyos. Amen? Para maihatid sa iyo ang kanyang kalooban. Diba? Sapagkat hindi mo pwedeng hulaan ang kalooban ng Diyos. Hindi, whosoever will eh. Diba? Whosoever will na lang. So mga kapatid sa Diyos po, mga kapatid, it is not your will. Diba? But it is God's will. Kaya pansinin natin, it is not He that willeth. Sabi sa Romans, I think 9. It is not He that runneth. Or Romans chapter 3, it is God that showeth mercy. Kaya, mga kapatid, yung tinatawag na line of thought na bahala na lang, o ano na lang ang come what may. Di ba? Basta ang mahalaga ay may desire ako, pray mo na lang ako, kung ano ang perfect, kung ano ang dapat mangyari. Mga kapatid, sa isang believer, hindi po dapat ganon ang posisyon natin. Dapat alam natin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Dahil tayo ay nasa bride, tayo ay nasa body, nasa katawan, di ba? Hindi po pwede sa panahon na to, pwede na rin yun. Hindi po pwede yung ganon, mga kapatid, na pwede na rin yun. Di ba? Basta napagkasunduan ng marami. Diba? Ay, hindi na pwedeng ano tawag dito? I-anal. O, diba? O, i-anal ang mga napagkasunduan. Mga kapatid, haka po ng tao yung ganon. Hindi po lahat ng pinagtibay at napagkasunduan ay mananatili magpakailanman. Kung ito po, mga kapatid, ay pinagkasunduan sa tinatawag na tipang may pasimula at may katapusan, di ba? Yun din ay may hangganan. Pero kapag ang isang tipan ay pinagkasundo sa isang kapanahunan na walang katapusan, ito'y hindi magwawakas. Kaya nakadepende yan kung saan kang kobenante, di ba, nag-speak. Kung saan kang kobenante, tinawag. Amen? At ang bride, mga kapatid, tinawag tayo sa tinatawag na grace covenant. Tinawag tayo sa unconditional covenant. Hindi sa covenant ng conditional. May nag-quote nga, isang ministro eh. Hindi, patutunayan ko na yan tithes of tithes, hindi yan sa time ng law.
kundi yan ay sa time ng promise. Dahil si Jacob ay nakipagtipan, sabi niya, di ba? Sabi niya, Lord, kung ako ay pagpapalain mo, kung ako ay ibe-bless mo, ay ibibigay ko sa iyo ang bahagi ng aking tinatangkilik. Kita mo na, sabi niya gano'n. Promise. Sabi ko doon sa kaibigan natin, conditional ba yan o unconditional? So, hindi po masagot ng direkta kung conditional o unconditional. So, kung hindi mo masagot, ako ang sasagot, conditional. Diba? So, kapag yan ay conditional, yan ay tinatawag na law. Maging sa time ni Adam and Eve, if you will, I will. So, anong klaseng tipan yon? Isang tipan na hindi perfect. Kaya, ano man ang mga nabuo sa isang tipanang hindi sakdal ay may hangganan. Pero ano man ang tinatawag na naitatag at nabuo sa isang tipanang walang hanggan ay walang hanggan. Can you say amen? Kaya tayo ay tinawag ng Diyos, mapalad po tayo. Tinawag tayo, mga kapatid, sa panahon na ang fullness ng Word ay nahayag na. Can you say amen? Hindi tayo natawag sa panahon na ang Word ay partial pa. Di ba? Dahil naisin mo mang gumanap at gumawa ng kalooban ng Diyos na ang mensahe ay partial pa, ay hindi mo mapiplease ang Diyos. Can you say amen? Hallelujah. Mapapailalim ka sa sinabi ng Isaiah, here a little, there a little. Precept upon precept. Precept upon precept. Hanggang mabalian ka, mapagod ka, magsawa ka, na hindi mo narating ang fullness. Pero sa panahon na tayo ay natawag, na bukas na ang selyo, tayo ay mapalad sapagkat tayo ay binigyan ng Diyos ng kalayaan na makalakad at masumpungan ang kanyang sakdal na kalooban. Amen? Hallelujah! Kagaya ng ating tinatalakay ngayong gabi. So, ang bride in these last days ay nilagay ng Diyos sa isang perfect na tipan. Can you say amen? Walang loopholes na tipan. Di ba? Tipan na kung saan ay hindi mababago. Tipan na forever at hindi mag-change. Amen? At tayo din ay tinawag niya sa tinatawag na panahon na ang fullness ng mensahe ay nahayag. Amen? Tayo din ay tinawag sa panahon na ang fullness ng Godhead ay nahayag. So, lahat, kompleto. Can you say amen? Kaya doon ay maaari nating maalaman kung ano ang kalooban ng Diyos. Can you say amen? Maraming mga tumatakbo, nagpaparoot pa rito, running without the message. Wasting time. Pagsasayang ng panahon. Can you say amen? They are presuming to be in the message, but they are not in the message. Amen? Can you say amen? They are the ones na kung saan ay naambunan ng mensahe. Pero ang fullness ng mensahe ay hindi nila nakita. So, yung tinatawag na perfect will sa Ephesians 3:9 ay mystery of His will. Having made known unto us the mystery of His will, according to His good pleasure, which He hath purposed in Himself. So tayo ay tinawag. Saan tayo tinawag? Doon sa mystery of His will. Doon sa hiwaga ng kanyang kalooban. Kalooban ba ng Diyos ay hiwaga pa? Siyempre. Kasi hindi lahat nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Di ba? Can you say amen? Maraming mga denomination, maraming religion, hindi nakakaalam ng kalooban ng Diyos. Pero tayo ay mapalad dahil ang hiwaga ng kanyang kalooban, amen, ay nahayag sa atin ayon sa kanyang mabuting kalooban at panukala sa kanyang sarili. Ayon mismo sa kanyang, di ba? Purpose. Sa kanyang sariling minagaling na
kalooban